Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Meron pa tayong isang tututukan ngayon kasi simula lang kagabi ang Grand Chess Tour Sinky Field Cup na ginaganap ngayon sa St. Louis face-to-face tournament at ito po ay long game. 10 players round robin. Sino-sino ba ang mga magbabakbakan dito? Pinangungunahan ni Grandmaster or Super Grandmaster Jan Nepo, Alireza Ferrugia, Fabiano Caruana, Anish Giri, Levon Aronian, Wesley So, MVL. Nako, nandito na naman ang sumusuke kay Wesley. John Krzysztof Duda, Richard Rapport, and Leiner Dominguez. Bakit wala dito si Magnus? Wala rin si Nakamura. Maganda sana nandito sila, no? At ano ba ang kanilang mga pinaglalabanan ditong premyo? Ang champion ay mag-uuwi ng $100,000. Mahigit 5 milyong piso sa atin yan. Big time mga kamatsas. Second place, 65,000. Third place, 48,000. 32,000, 26,000, 21,000, 18,000, 16,000, 13,000. At ang pinakahuli, 10,500 na may $350,000 prize fund. Matindi mga kamatsas. Ngayon pong coming December 9 to 17, meron din naman akong, or kaming dalawa ni partner National Master David Almiral Jr. na round robin. Gaganapin po sa Pande Americana sa Concepcion Marikina, katabi ng Grandmaster Eugene Torre Chess Museum. Yan, pwede kayo makapanood doon mga kamatsas. 10 players din yon at ang pangpaspice ng torneyong ito, darating po ang Modern Tal sa panahon ngayon, ang batang 13-year-old Miao Yi. Ayan, kasama ang kanyang WGM mother na si Su Yuan. Abangan nyo po yan. Pero hindi ganitong ka-big time ha. Sana maabot po ng kamatsas ang ganitong level of tournament. Okay? So, simulan natin sa laro ni Wesley. Round number 1 niya against Alireza Ferrugia. Ang ginawa, nag-D4. Knight F6 si Ferrugia. Nag-C4, E6, Knight F3, and D5. Queen's Gambit. Knight C3 ang ginamit, Tarrasch variation. Pero kumapture sa D5, main line, take sa D4, ayun, semi-Tarrasch na ito. Ang main line kasi yung kumakapture sa D5, tapos mag-G3, Knight C6, Bishop G2, Bishop E7, Castle, Castle, yan po ang pinakamukha ng main line Queen's Gambit, Tarrasch variation. Pero, nag-semi-Tarrasch si Ferrugia. Knight takes D4, Knight takes D5 at nag-Bishop D2. Ayan, kasi kung mag-E4 dito, kakapture lang yan sa Knight, magkakaroon ng isolated pawn sa C3. So medyo pangit ang pawn structure ng puti. Kaya nag-Bishop dito muna si Wesley para kung capturein man ng Knight ay healthy pa rin ang pawn structure. Nag-develop with tempo, Knight B3 umatras, may counter attack, Bishop B6, at nag-G3. Ayan, para magbi-Bishop G2 fianchetto naman. Nag-Castle, Bishop G2, Knight C6, Castle, at kumapture na sa Knight, Bishop takes C3, at dito nag-E5. At yan ang maagang novelty. Wala sa talaan ng aklat ng chess.com dahil ang palagi ang ginagawa dito ay Queen E7. Iwas lang sa Queen to Queen at yung Torre ilalagay sa D8. Yan po ang laging ginagawa, pero nag-E5 dito Siguro gustong pakawalan kagad ni Alireza ang development ng Bishop. At tinanggap ni Wesley ang Queen to Queen. Capture, Rook FD1 tinapatan, develop Bishop E6, kinapture ulit ang Torre, capture, kinapture ulit ang Knight. Palit-palitan, Ayan, baka mainisa naman kayo kay Wesley, Discarte ni Wesley, yan. Round 1 pa lang naman, Nag-Knight A5, inatake ang pawn sa C6 at nag-Rook C8. Nagtyaga muna dito si Ferrugia. Hindi mo na siya naiirita na capturein ang Knight na yan kasi ang bilis-bilis na mangyari. Opposite colored Bishop kagad. Kaya dito, medyo nag-Rook C8 muna, B3 at magda-Knight C4 naman dito si Wesley. Dito medyo nagdalawang isip na, Kinapture na ni Ferrugia. Sige na nga, capturing ko na nga. Capture at nag-C5 para namang itong isolated pawn ay magamit na pang-exchange para hindi siya mahina. Nag-King F1. Tandaan po natin, King must be active pagdating sa endgame. At nag-C4 na, Rook C1, pin muna, kinapture ang pawn, kinapture ang Torre, takes, at nag-F6 para solid ang E5, nag-King E1. Ayan na, maglalakbay na yan dyan. Nag-Bishop D7,
Bishop B4, Bishop E6, ayun, tinapatan ang pawn pero mayroon namang Bishop C5 na pangbawi. Kinapture ang pawn, kinapture din. Bishop A2, nagpabalik-balik. Ayun, maagang pakiramdamang tabla po ang kinauwian. Okay. Wag kayong maiinis kay Wesley ha. Simula pa lang naman eh. Nakikiramdam pa yan. Ganun talaga, nagpapainit pa sila ng makina eh. At ang naging resulta po ng 5 matches ay puro tabla lang din naman. Puro tabla. Hindi pa sila nagkatalo. Usually sa ganitong level, medyo ini-stabilize pa muna nila yung kanilang nerve, yung energy, di ba? Pero later on, magkakapisakan din yan. Yan ang aabangan natin. Okay, bulit muna tayo mga kamatsas. Maaga kasing natapos yung analysis natin. Bilis ang kalaro natin, no? Ang bilis. Okay. Pre-moves tayo, pre-moves. Para makatipid tayo sa oras. Pag kinapture niya, sige lang. Capture pala ako dun. Capture na pala tayo dun. Dito. Uy, grabe. Takes. Ang lupit naman ng sacrifice na yan. Galing ah. Galing ng sacrifice niya na yan. Kainan pala yun. Kailangan ko siyang sugswangin eh. Kailangan ko siyang sugswangin. Kailangan ko siyang sugswangin. Okay. Rematch. Rematch tayo, rematch. Baka sakaling pumayag. Yun, pumayag. Pumayag. 3 moves. Nakita niyo yung mga pre moves, no? Grabe. Uy, teka muna. Mahilig ka sa mga ganyan-ganyang diskarte ah. Ganyan ang gusto mong labanan ah. Okay, pilahan natin yung weak E6. Yan. Queen E5, mga pressure. Queen B7 or Queen C6 yan. Pakiramdam ko lang. Uy, naku, yung oras niya. Ayun. Takes. Ito na lang para may isolated pawn pa rin siya. O, yan na lang. Mas maganda yan. At least dyan may isolated pawn pa rin siya. Kulit muna tayo. Uy, naku, kamuntik. Ayan. Bara-bara muna, bara-bara. Bara-bara muna tayo. Bara-bara walang muna. Okay. Oras.
Bagsak na. Bagsak. Uy. Patay. Okay. Okay, hanggang dyan muna mga kamatsas. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.